Walang hiya pong mga tao. Akala nila, mapapahina nila ako dahil doon. Huwag po kayong mag-alala. Dahil napahold nila yung budget ko, nagbukas naman ako ng alkansya. Basta taga San Nicolas. Pangin po kay ABC, tuloy-tuloy ang pagtulong ko. May sinatin lang sa inyo, magpumpay na kayo, ako magbabayad. Doon tayong boboto sa maitim ang balak, doon na tayo sa maputi ang balak, ang maputing si Vice Mayor Max Pascual. Hindi po sa pagyayabang. Sa kasaysayan po ng mga naging congressman sa ika-4 na distrito, pinakamalaki ang pondong inuwi ko nung panahon ko bilang congressman. Pagsamasamahin po yung siyam na taong upo ng Antonino, isang term ko lang po yun, hindi pa nila kayang pantayan yung lahat ng pondong inuwi ko dito po sa ika-4 na distrito. Mr. Tiger, halika dito, asan ba? Halika! Halika dito, eto isa muna. I love you, Kong Emeng. Mas mahal kita kaysa sa asawa ko. Woo! I love you too. Ito, ano ba yan? Hindi basa. Halika dito, patingin lang. Ito ha, babasahin ko lang to ha. Kong Emeng at Mayor Joy Pascual, maraming salamat sa lahat ng tulong na inyong kaloob. Sana noon pa kayo dumating sa mga Batang Gapan at ika-4 na distrito. Kaya kayo, Dr. Vlogger, Ellen Nagago, Rudy Palito, mamatay kayo sa inggit, umatras na kayo! Thank you! Oy, binasa ko lang ha! Tingnan po ninyo ha. Napakasaya natin dito. Kusang loob kayo nagpunta dito. Maraming salamat. Wala kahit na 5 ayuda. Wala kahit isang butil na bigas. Andito tayo ngayon, pinapakita ninyo ang suporta nyo sa amin. Pero ang sinasabi, nung dating Congressman Rudy Antonino, lahat daw ng ito, palabas lang. Lahat daw na ito, hindi, yun daw mga tarpaulin na yan, yung mga sinusulat nyo na yan, placard na yan, kami daw ang may gawa at ibinibigay namin sa inyo. Totoo ba yan? Palibasa, hindi kayo pinapansin ng mga tao. Meron daw direktor dito. May direktor at milyon daw ang inuubos namin. Kaya nga, ito, para sa kaalaman ni dating Congressman Rudy Antonino, gusto ko malaman mo, walang namamagitan na kahit ano ditong ayuda, hindi pegi ito. Talagang mahal kami ng tao. Kaya mamatay ka sa inggit. Kaloloko, alam po ninyo, ala naman silang ginawa kung di manira Kanina, ang daming pinaliwanag ni Mayor Joy. Kung ano-ano, pati ba naman yung sapatos, medyas, ang dami niyang pinaliwanag. Pero ano sinasabi nung kabila? Ang sabi po, nung asawa ni Dr. Vlogger, wala daw ginawa si Mayor Joy dito sa Gapan. Sino nagsasabi nun? Isa pong taga San Leonardo na walang alam sa buhay natin dito sa lungsod ng Gapan. Sabi ko nga sa ibang bayan, huwag po kayong maniwala dyan. At kung po pwede, hilingin nyo sa kanila, pag nagpunta dito, huwag babanggit ng pangalan Emeng Pascual. Dahil pag hindi nila binanggit ang pangalan ko, wala silang pwedeng sabihin. Bakit po dito sa Gapan? Ba't hindi ang gawin nila? Magpunta dito sa Nicolas. Makipag-usap sa mga tao, magpa-meeting sila ng ganito, imbitahan kayo. Sabihin nila kung ano, ginawa nila at gagawin nila. Atin ba kayo sa meeting nila? O, tingnan nyo nga. Kaya, wala Ang ginagawa po nila ngayon, nag-house to house. Pagka po nag-house to house, ano nangyayari? Pag di mo kinamayan, inaaway ka, tikita mo sa balante. Hindi mo kinamayan, inaway ng inaway, binalikan pa ni Betong may katok ng gabi. Inaway pa. Kaya ito daw pong linggon to, pupunta dito sa San Nicolas. Tingnan nyo, nagaling nung, O maglalaban na lang daw sila. Hindi lang harapin. Nagpunta nga po sa Mahipon. Nagpunta po sa Maburak. Parang mayroon na naman COVID, parang ECQ. Walang tao sa kalsada. Ngayon, ang payo ko sa mga taga San Nicolas, ang gawin po ninyo, kung sila ay pupunta dito, ang gawin po ninyo,
kamayan nyo na lang agad kung nakita kayo. Nang di na kayo awayin. Pero, pag hindi pa kayo nakikita, ang gawin po ninyo, pumasok kayo sa bahay, sa kanyo bahay nyo, pagtaguan nyo na lang. Alaay pa pala sa mga yan. Ano po ba ang dapat sa isang kumakandidato? Dapat, paglalaho ka sa politika, may prinsipyo ka. Hindi pwede magpapayag ka ng COC. Ano yung prinsipyo na yon? Yung prinsipyo na dapat may mabago sa bayan na nilalabanan mo. Ano babaguhin mo? Ba't ka lumaban? Gusto mo bang magbalik na naman yung paniningil sa mga tricycle driver, pang-isa? Tanggalin na naman yung mga ayuda sa mga senior citizen at kung ano-ano pa. Pansinin po ninyo, mga kababaryo dito sa Barangay San Nicolas, anong panahon yung pinakamagulo dito sa Barangay San Nicolas na napakadaming pinapatay? Panahon ng natividad. Nung panahon nila, tayo po, awa ng Panginoon Diyos, nung ako po nanungkulan at saka po si Mayor Joy, isa sa pinakamatahimik na lungsod sa buong Region 3, ang lungsod ng Gapan, at yan pinagmamalaki po natin yan. Pinuproteksyonan natin ang mga tao dito. Ano po ba yung mga sinasabi nila sa atin? Katulad po ba naman ng ospital? Yung ospital na kinokontra nila, na hindi daw natin kaya, wala daw ganyang kalaking pera ang ating lungsod. Ano po nangyari? Ayun, nakatayo na, 3 buwan na lang po, pinakamatagal, aandar na yung ospital na yan. Para saan po yung ospital na yan? Ang gusto po kasi namin, wala nang mangungutang pag may sakit sa Gapan. Wala nang magsasanla. At wala na po magtitiis sa bahay na may karamdaman ng pamilya nyo, hindi nyo maipagamot dahil wala tayong pera. Kaya yung ospital po na yan, kapag natapos, lahat po kayo, sinisinat pa lang, magpakumpay na kayo, libre lang yan. Aba, subukan ng mga senior citizen na ubuhin ng konti, ICU agad kayo. Kakapatan po natin yan at kaya natin. Alam nyo ba na ayaw nilang mangyari yung mga proyekto na yan? Kaya ayaw nilang mangyari yung mga proyekto na yan kasi po napapahiya sila. Ba't sila napapahiya? Kasi po, yung perang hawak ng pamilya nila, nung sila ang nanunungkulan dito, parehong-pareho lang nung pera na hawak ngayon ni Mayor Joy. Same amount of money. Ang tanong ko, naramdaman ba natin? Nakita ba natin na ganito palang kadami ang lungsod ng Gapan? Kung hindi pa ako sumubok, kung hindi pa ako nagbakasakali na mag-mayor ng Gapan, hindi natin makaramdaman yun. At ngayon, bakit sila bumabalik? Ang katwiran ng nanay, kaya daw siya kumandidato, gusto daw niyang palayain ang mga tao sa lungsod ng Gapan. Nakakulong ba kayo? Pipiyansahan ko kayo. Tinatakot mo ba namin kayo? Kung magkwento sila, palalayain, babaguhin ang sistema sa Gapan, ano babaguhin mo? Yun naman pong isa, yung anak naman na lumabang vice mayor ngayon, na tinambakan ni Mayor Joy noong 2022, lumabang mayor. Alam nyo gusto, tatanggalin daw ang pensyon ng mga senior citizen. Ibabalik daw yung pondo sa Chinelas Festival. Naalala nyo, nung mayroong Chinelas Festival, ano ginagawa nila? Yung malaking chinelas, lalagyan ng bulaklak. Susundan ng musiko, ginagawang santo ang chinelas. Aba, kami nga sinasabi ni Joy, ikaw Kuya Emeng, binigay mo sa inyo, 700 lang. Ako 3,000. Mas magaling ako sa'yo. O sige, mas magaling nga sa akin pagdating sa senior. Pero yung pinalitan ko, Joy, kahit piso, walang binibigay sa mga senior citizen. Yung pamilya natin bidod na yan. Ibig tanggalin yung 3,000 para sa inyo. Alam nyo ba pangarap namin sa mga senior? Mag-5,000 pa. Tapos tatanggalin nila. At pag umandar ang solar, na ginagawa pinakamalaking solar sa buong mundo, andito po sa Gapan, ang balak na namin, 7,000 pa sa senior Tapos tatanggalin nila, huwag tayong boboto sa maitim ang balak, doon na tayo sa maputi ang balak, ang maputing si Vice Mayor Max Pascual. Aba,
pinoprotesta. Kaya pinoprotesta, doon sa Comelec po, pinapadisqualified. 2 beses. Na-dismiss nung una, nag-motion pa sa NBank. Buti na lang po na-dismiss. Ba't di-dismiss? Alam niyo ang katiwiran. Kaya po, pinapadisqualify si Max. Ba't daw ang puti-puti? Yun lang ang katiwiran. Sasabihin pa ni Elan, ba't iboboto hindi alam sa pinanggalingan? Ipinanganak po dito sa Cabanatuan. Nagpaanak si Doktora Zamora. Nag-aral magmula po elementary, mula kinder hanggang ngayon po. Dito po sa Agapan nag-aaral yan. Hindi nga na kadalang nga po mag-abot eh. Ba't di sila lumaban ng parehas? Pati hindi ang gawin niya, lumakad siya, damhin niya ang damdamin ng tao. Magpaliwanag sila, ano ba ginawa nila at balak nilang gawin? Abay, ang gusto po, manalo sa disqualification. O yun naman kapatid, nasuking-suki ko. Nilabanan kong mayor, nilabanan kong congressman. Alam po ninyo kung bakit daw niya gustong lumaban ng congresswoman uli. Gusto daw niyang ibalik yung tunay na serbisyo. Makatotohanang serbisyo. Naramdaman niyo ba yung makatotohanang serbisyo na yun? Ako po, hindi po sa pagyayabang. Sa kasaysayan po ng mga naging congressman sa ika-4 na distrito, pinakamalaki ang pondong inuwi ko nung panahon ko bilang congressman. Pagsama-samahin po yung 9 na taong upo ng Antonino, isang term ko lang po yun, hindi pa nila kayang pagtayan yung lahat ng pondong inuwi ko dito po sa ika-4 na distrito. Scholar lang, nakita po ninyo scholar. Wag na yung distrito, pag-usapan ng Gapan. Ang scholar, wala akong pakialam kahit na 10 ang estudyante sa isang pamilya. Basta nag-aaral ka, scholar ka ni Congressman Emeng. Hindi kailangan ng backer. Hindi ko po pinadadaan sa leader o sa mga politiko. Magpalista kayo dyan. Wala akong pakialam kung sino binoto nyo. Basta scholar kita, mag-aral kang mabuti. Sila po, ano ginawa nila ngayon? Dahil nakita nila kung gaano ako kalaking tumulong sa mga may sakit. Testigo po kayong lahat. 2022 na upo ang congressman hanggang ngayon 2025. Sa may sakit pa lang, mahigkulang 300 milyon ang naitulong ko sa mga taong may sakit, lalo na po dito sa lungsod ng Gapan. Ano ginawa nila? Sumulat po sa nasyonal. Inireklamo ko. Bakit daw si Congressman Emeng patuloy pa pagtulong sa may sakit? Panahon na ng eleksyon, kampanyahan na daw. Ano po nangyari? Nagtagumpay sila, na-hold ang budget ko. Ang tanong ko, masaya ba sila nun? Ako ba ang naapektuhan? Ako ba naperwisyo? Hindi po. Taong bayan. Pwede ba natin sabihin sa inyo ngayon na sakit, huwag ka munang dadapo? Pwede ba natin sabihin sa sarili natin, wala munang magkakasakit pagkatapos ng eleksyon? Pwede ba nating sulatan yung sakit? Na sakit-sakit, huwag ka munang dadapo, bumalik ka na lang pagkatapos ng eleksyon. Kawawa ng hiya pong mga tao. Akala nila, mapapahina nila ako dahil doon. Huwag po kayo mag-alala. Dahil napahold nila yung budget ko, nagbukas naman ako ng alkansya. Basta taga San Nicolas. Pangin po kay ABC, tuloy-tuloy ang pagtulong ko. May sinatin lang sa inyo, magpumpay na kayo, ako magbabayad. Wala pong nabago. Yung ospital natin, bakit po hinangad ko at nila Mayor Joy na matuloy yan? Ano problema natin? Ang unang problema ng bawat tao, deposito. Pag wala ka pang deposito, hindi ka tatanggapin, tama. Pagkatapos, pag magaling ka na, pagtubos naman sa ospital, hindi ka makalabas. Minsan na-hostage pa doon. Yung pong ospital na yan, yan po ang tatapos sa pagiging kawawa ng lahat ng tao dahil lahat po doon papasok VIP, walang kailangang deposito at kahit po may pera kayo, pag palabas na kayo ng ospital, magaling na kayo, walang cashier yung ospital na yan. Lahat po tayo libre, wala pong babayaran. Kahit piso. Pinapanalangin naman nila ngayon, 1 linggo lang daw mag-ooperate yan. Para daw napaka-imposible na i-operate ang libre doktor, libre gamot, libre lahat.
Walang imposible. Dahil may pera ang Japan. Basta, wag lang magnanakaw yung nakaupo. Hindi po magnanakaw ang mga nakaupo. Kaya lahat po kayo, sagot pag kayo nagkasakit. Ganun lang po kasimple yun. At ako, bago po ako matapos sa inyo, gusto ko pong ikwento sa inyo yung lagi namin pinag-uusapan nila Mayor Joy. At ang tatay ko, sinasabi po namin palagi na yung pagiging nasa politika, yung pagiging nasa posisyon, hindi po ito forever. Sandali lang po, matatapos ang term namin. Hindi na po kami mamumuno dito sa Gapan. May papalit na bago. Bata, mas magaling. Pero, kapag nangyari po yun na kami wala na sa katungkulan, ang gusto po namin, lalabas kami ng bahay, walang katungkulan, ordinaryong tao, pero kaya namin tumingin sa mata ng mga tao na noong panahon namin, ginawa po namin ang lahat ng magagawa namin para po maipakita at maparamdam sa inyo ang dekalibreng serbisyo na pinapangako po namin lagi. At sana po, magtulong-tulong tayo na yung papalit sa amin, hindi po manggagaling sa pamilya na aktibidad. At kami naman po yung nakangako sa inyo, hanggat sila ay kumakandidato, hindi po kami hihinto sa paglaban dahil hindi po tayo papayag na magbalik sa kapangyarihan yung mga natibidad na yan dahil kawawa po ang mga tao sa lungsod ng Gapan. Tulungan po ninyo kami! Huwag mangyayari yan! Oh. Salamat pare. At ngayon po, ngayon, bago po ako matapos, 1 minuto na lang. Gusto ko pong malaman yung lahat na ayoko sa GP Party List. Ayoko. Sasabihin nila, ang GP Party List ay para sa taga-Gapan. Hindi po eh. Alam niyo kung bakit? Yan po si GP. Kinausap ko sa Maynila. Nakikita kami sa Congress. Ang sabi ko sa kanya, huwag mo nang palabanin si Doktora. Dahil pinapangako kanyang babayaran yung lupa. Lumaban lang sa akin. Pinalaban pa din. Okay na po sa akin yun. Alam problema, ganun talaga. Ang pinakamasama po, kinukuha niya na nominee si Antonino. Kinausap ko na naman siya. Ang sabi ko, GP, huwag mong kuning nominee sa party list mo si Rudy Antonino. At puro kawalang hiyan ang ginagawa sa amin yan. Wala na sa matinong pag-iisip. Wawalang hiyain kami. Ano po ginawa niya? Sabi niya, sige. Sige kung Emeng, hindi ko kukunin yan. Ngayon po, andun, number 2 pa yata na nominee. Tanungin ko nga kayo, kung kayo ba nasa kalagayan ko, iboboto niyo GP Party List? Huwag po nating iboboto ang GP Party List dahil kapag nakikita ko ang GP Party List, pagmumuka ni Antonino ang nakikita ko. Si GP wala kami problema eh. Ang totoo po nun, nababaitan ako sa kanya. Nag-uusap kami. Sinasabi ko sa kanya, GP, kausapin natin ang mga mayor sa ika-4 na distrito. Sabihin natin, wala nang pwedeng pumasok na party list sa distrito. Isolid natin ang GP. Para umangat ang boto mo, tingnan po ninyo. Dito sa Gapan, para manalo kang party list na konsihal ng lungsod, kailangan mo 28,000 na boto. Para manalo ka, pang 10 ka pa nun. Ano ang boto ng GP Party List dito? Lahat binibigay na niya. Bigas, pera. 20,000. Ang ibig sabihin, ang GP Party List, kahit krusyal, hindi mananalo dito. Dahil mabait si GP, gusto ko, umangat ang boto niya. Kaya lang po, uulitin ko, tanong ko sa inyo. Kapag nakikita ko, ang GP Party List, nakikita ko, pagmumuka ni Antonino, magpalit tayo ng kalagayan, iboboto nyo ba GP Party List? Wag po nating iboboto ang GP Party List. Nakikiusap po ako sa inyo dahil bawat boto na ibibigay natin sa GP Party List, si Antonino, ang binoboto ninyo. Wag niyong boboto yan. Dahil pag binoto niyo yan, para niyo ng binoto si Rudy Antonino, nawawalang hiyain lang tayo dito sa Gapan. Yun lang po. Sana po, naunawaan niyo ako. Ha? Magtaas ang kabayang hindi boboto sa GP Party List. Oh, yan ang napala mo, GP. Pinagpalit mo ko kay Antonino na may katok.
Oh, yun lang po. At ako, gusto ko pong magpasalamat. Yung pong nanindigan sa akin noong 2016. Yung pong pinaglaban ako sa barangay San Nicolas. Yung para pong kapatid, tingnan nyo, ABC, galing dito sa barangay San Nicolas. Si Kapitan Poge. Pare, maraming salamat sa iyo. Hindi ko napansin gano'n ka nakasakin ng San Nicolas. Ha? Yung sinasirang Konsel Cesar Tolentino. Kinuha ko po, gusto ko may konsel dito. ABC, galing na San Nicolas. Si Konsel Jerry Matias, hindi yan nag-apply sa akin. Ang dami pong nakapila. Pero pinuntahan ko siya ng personal. Sabi ko, Kuya Jerry, mag-konsel ka, sumama ka sa amin. Mahal po kasi namin ng San Nicolas. Oh, at marami pong salamat kay Vice Mayor Rodel Matias, Kuya Rodel. Maraming salamat, napakabuti pong tao. Ha? Ha? O saka si Consiala Josie de la Cruz. Ayan, ako, Joy, mahusay ni Joy, trito yung konsilong yan. Ha, magaling yan. At dito po sa Barangay San Nicolas, kung saan po pinanganak ang tatay namin, tandaan po ninyo, hindi po namin kayo pababayaan. Basta tagat San Nicolas, priority po namin. At kahit ano pa sabihin nila, na si tatay daw, si Boy Paslang, si tatay daw, walang hiya. Naku po, sa dami ng natulungan ng tatay ko, hindi tatalab yung panalangin nila. Si tatay, 81 anyos, kapitan pa sa Pamuan, malakas pa sa Kalabaw, huwag silang mainip, mauna pa silang lahat kay tatay. Diba? O, diba? Dahil ang nagpapalakas sa tatay ko, yung pagtulong sa taong bayan. O, kaya, uulitin ko, ha? Huwag niyong abangan si Boy Pascual. Mauna kayong iyahatid sa Mahino habang si tatay tatawa-tawa.